Sinimulan na natin yung usapan natin tungkol sa humba. 'Di ba? Binuksan natin yung ating programa. Mas maganda marinig natin kung ano po ba talaga yung mismong nangyari mula po kay former presidential spokesperson Harry Roque. Hi sir, magandang gabi po sa inyo. Good evening, attorney. Secretary. Ako po talaga umaamin. Talagang gustong-gusto ko ang humba. Oh, nasarapan si attorney. Sabi. Gustong-gusto ko po yung humba talaga. Opo. Pero, Sek, pakikwento nga sa amin, ano bang nangyari doon punot dulo? Bakit biglang pati yung pagkain ng humba na issue? Oh, hindi po lahat kami nakapanood ng video eh. Well, una-una, no? Ewan ko ba kung ano nangyari dyan. Kasi tayo mga Pilipino, alam naman natin, nakaugalian na natin, hindi dapat nanunumbat pagdating sa pagkain. Ako nung una, iniisip ko, baka naman iba lang ang palaki sa amin, no? Pero talagang hindi talaga. No talaga yung panunumbat pagdating sa pagkain, no? Pero nangyari po talaga dyan ay sa Duterte Street ay meron pong nag-birthday. Pero alam nyo naman, sa birthday, dyan sa Duterte Street, kanya-kanyang dalam ng pagkain. Hindi naman na naghanda yung birthday celebrant, kundi iba't ibang mga grupo, nakaugalian na yan, talaga nagdadala ng pagkain dyan. Now, hindi ko alam na meron na palang nangyayari kasi ang papel ko naman dyan sa Duterte Street, yung mga bumibisita, nakikipag-picture-picture, kasi pag wala naman Duterte, wala naman silang choice, ako lang makikita nila, no? So, sa ayaw at sa gusto nila, ako lang ka-picture nila, no? So, busy ako nakikipag-picture sa mga bagong dating, may mga bagong dating galing Germany, may bagong dating galing Toronto, na narinig ko na may isang DDS na sumisigaw. Yung pala, ang sabi niya is, bakit nyo kami binabastos pati dito? Hindi tama yung mga ginagawa ninyo. Ang background information dyan, dati kasi meron ng same katao din, no? Same tao rin na matalik na kaibigan ni Alvin na ginawang issue yung pagkakain dyan sa Duterte Street, no? At napakasama nung sinabi na kumakain daw ng human feces yung mga DDS dyan sa Duterte Street, no? Na talagang naging dahilan kaya galit na galit yung mga tao na bakit ginagawang issue yung pagkain sa Duterte Street, no? So in any case, pa-picture-picture ako dyan, meron nang nagagalit, meron nang sumisigaw, hindi ko alam kung ano nangyayari. Tinapos ko muna yung picture-picture, tsaka ako lumapit. Doon ko nalaman na picture ko pala yon na kumakain. At yun nga, sinusumbatan na ba't ako kumakain ng di umano, humba na galing doon sa birthday ng Alvin. Sa totoo lang, hindi naman si Alvin nagdala noon, no? Mga supporters talaga nagdadala na pagkain dyan at hindi naman yung pagkain talaga ni Alvin, no? So, ako naman, hindi na sana ako kukuha doon sa lugar na yon kasi maraming tao doon. I'm always concerned na baka hindi sapat yung pagkain. Kaya ang ginawa ko, kumain na lang ako ng spaghetti actually. Tapos, yung nagluto kasi ng humba, ang tawag ko mami, no? Kasi yung unang nagstay ako dito sa The Hague, matapos ako lumipat from a refugee center, doon ako nakatira sa kanya. Ang tawag ko sa kanya si Mami Janet. So sabi niya, anak, kain ka ng humba. Busog na ako noon, kumuha ko ng tatlong maliliit na pirasong humba para matikman. Sabi ko, Mami, ang sarap-sarap. Yung pala, yun yung ginawang issue ng isang tao, no, na aminado naman kung sino yan. Talagang that's the best friend of Alvin, no? At yung tao naman yan ay nag-apologize dahil siya nanira sa birthday ng kanyang kaibigan, no? Dahil nagalit nga yung mga ibang DDS dahil bakit sinusumbutan yung pagkain. Actually, yung picture, ang kinakain ko doon spaghetti. Kasi hindi siya humba man lang ang kinakain ko. Although aminado ko, kumain ako 3 maliit na piraso ng humba kasi nga ang nagluto noon yung aking Mami Janet. So yan po ang punot dulo. Ako naman, ang sinabi ko lang, people need to take a stand on what is right and what is wrong. Kasi nga, this is not the first time na merong nanumbat sa pagkain sa Duterte Street. Yung from the same person na kaibigan ni Alvin, nanumbat din siya before, na yung mga DDS daw, yun nga, kumakain daw ng human feces, no? Tinabi niya na in Tagalog yung human feces, na parang napaka-gross naman sabihin yan, no? So actually, yan yung history na talagang the same person has been making an issue about food. Ako talaga, I really thought it was a matter of upbringing until people told me, kay mayaman, kay mahirap, tayo mga Pilipino, pareho ang kinagulian, hindi sinusumbat ang pagkain. Pero, Secretary, doon po kasi sa, I think FB Live yun, no, ni Alvin, may na-mention na hindi naman talaga humba yung pinag-awayan. Politika daw. Gaano po ito? Okay. O meron bang ganon? Well, I wouldn't call it politika. Kasi yung grupo ni Alvin at saka itong tao na kaibigan nga niya na nanumbat,
ever since, ayaw nila sa DDS. Ayaw nila sa Maisog. So ako naman, bilang dating gabinete ni Tatay Digong, ang nais ko magkaisa sila. So nag-schedule pa ako ng peace dinner. Ako pa nagluto, pagod na pagod ako. Hindi ako nagluto ng humba no, nagluto naman ako ng kare-kare no. Kare-kare, oh. Para nga pagkaigihan sila. Kasi feeling ko, hindi naman po pwede na nagkakawatak-watak pa yung mga supporters. Pero walang nangyari doon dahil talagang yung grupo nitong taong nanira at saka ni Alvin, ayaw niya. In fact, itong tao na anyway, nag-sorry na naman siya kay Alvin dahil nasira nga yung celebration. Si Aldo yan, no? Si Aldo at least pumunta doon sa peace session na pinatawag ko. Si Alvin did not even go. So parang hindi accurate na politika. Talagang sa mulat-mula, ayaw nila ang DDS, ayaw nila ang Maisog. Okay? For whatever reason, it could be personal, pero sa akin, hindi naman po pwede na you have nothing to do with yung Maisog, lalong-lalo na kasi yan yung social movement na sinimulan talaga ni Tatay Digong dahil ang gustong nga niya pagbabago sa lipunan. No? So I tried my best na pagdikitin yung dalawa, pero kung meron mang political differences yan, it's really between yung organized group na Maisog at saka DDS at saka yung grupo nila Alvin. Kasi si Alvin even had a post na talagang he's not part of DDS, he's not part of Maisog, but he supports President Duterte. No? So sa akin, okay yon, no one is forcing naman. Kaya lang, mahirap din, wag sanang i-downgrade o wag sanang siraan din yung mga DDS and Maisog. No? Kumbaga, sige, hindi naman natin makukumpay lahat na sumuporta dyan. And I gave up after that peace meeting that I called everyone, na pinagluto ko silang lahat. I gave up. Pagsabi ko na lang, sige, basta lahat kayo sumuporta kay Tatay Digong. Pero dumarating dun sa punto talaga na yung parang nag-aangkinan na, no? Which I think is very unhealthy, pero wala na akong magagawa. Ganyan talaga. Yeah, pero dahil dito, Attorney Harry, nauungkat tuloy sa social media na nagkakagulo ba? Kasi aside yung sinabi yung faction na yan, tapos meron pa nung yung Maharlika versus another faction. Nakakaroon tuloy ng impression, nagkakagulo ba? Siguro mas maganda ko sa inyo na manggaling kung ano ba talaga nangyari. Is it difference lang ng mga opinion within that society, within that group? Well, I can confirm na sa mulat-mula, itong grupo nila Alvin at Aldo ayaw sa DDS and Maisog. Okay. Hindi ko alam kung bakit. It could be personal. I did everything para mapagkaisa sila, pero ayaw talaga nila. And even in the affairs that they sponsor, meron kasing nagsusupport sa kanila na involved naman dun sa issue ng Maharlika, no? And ako naman, I don't want to use any derogatory word, no? Pero ito kasi yung dating PA ni dating Presidente Duterte, no? Na talagang siya naman talaga, kumbaga, yung acting as mentor ng grupong ito. Ang sabi ko kasi sa kanya, huy, tayong dalawa, galing tayo kay Tatay Digong, hindi dapat tayo pumapanig kahit kanino. Pero the reality is very close siya talaga dito sa grupong ito at mukhang lumaki ng lumaki dahil nga naging issue na yan na itong PA neto para nagkaroon ng hidwaan kay Ma'am Hanilet, no? Pero ako talaga, hindi ako nagkulang. Sinasabi ko palagi na as people closely identified with Duterte, wala dapat pinapanigan. And I really tried everything. Pero talagang, I guess, ganyan talaga ang nangyayari sa mga Filipino groups. Palagi nagkakaroon ng mga paksyon-paksyon. Yeah. So ngayon, ang tinitignan na lang natin, miski may mga paksyon-paksyon, kung talagang tunay na sumusuporta kay Duterte, sumuporta na lang kay dating Presidente Duterte. Pero dumarating kasi sa punto na nag-aano na sila kung kayo sa amin, kung kayo doon, which is wrong kasi parang hindi naman iba yung pinaglalaban nila kung talagang sila ay nagmamahal kay dating Presidente Duterte, no? Attorney Harry. But I can tell you, I tried everything para mapag-isa silang lahat. Hindi talaga po pwede. Nangyari, pati ako na ngayon ang tinitira, no? Dahil nga parang ang gusto nila, kumampi sa kanila. Yun naman ang katotohanan talaga, no? And they cannot deny the steps that I have taken para lang naman mapag-isa sila. Attorney Harry, baka naman pwede mong ibulong sa amin. Sino yung PA? I think everyone knows naman kung sino na yan, no? But I really don't want to dwell with that kasi, as a presidential spokesperson, I have never, gotten involved in the personal life of my principal. Yung personal life kasi ni Tatay Digong, iba yan sa kanyang buhay bilang isang presidente. And as spokesperson, I only deal with
yung matters na relating to the office of the president, no? So talagang hindi ako nakikialam dyan. And it was only until recently that I learned many things about his personal life, which I think is still irrelevant dun sa suporta ko para kay Tatay Digong. Pero, sir, paano makaka-apekto yun? Kasi I understand na lahat naman ng mga nandyan, no matter kung anong grupo nila, support President Duterte. Pero ngayon nakikita nag-aaway-away. So, paano? Well, hindi ko na po alam, no? Kasi I really tried to pacify and to act as peacemaker. Ayaw talaga nung isang grupo for some reason. And kaya nga, even Alvin said it's political differences, pero hindi ko maintindihan anong political differences kasi ang ayaw talaga nila, and he even went on record and had a post na hindi siya DDS, hindi siya maisog, no? So hindi ko alam kung ano yung political difference. Kasi lalo na yung maisog, it's not even a political party, it's a social movement, no? So, sa akin naman, hindi ko naman pwedeng talikuran ang mga DDS at saka ang maisog kasi unang-una, ako nga hindi ako original DDS. I have never made that a secret, no? Pinili talaga ako ni Tatay Digong na kuling bilang isang spokesperson at ang unang kong tanong sa kanya, bakit ako? Hindi naman ako original, no? I am a convert, no? Dapat siguro ang original dyan, ang kunin mo yung original, nagpilit naman siya para maging spokesperson ako, no? So ako parang mahirap sa akin talikuran yung mga original supporters ni Presidente Duterte. Yan ang katotohanan. Bagamat, linilinaw ko po, talagang hindi po ako pumanoy sa kahit kanino until the end. Lahat na activities na ini-sponsor ng DDS, pinupuntahan ko. Lahat na activities na ini-sponsor ng kabilang paksyon, pinuntahan ko, except for the last one kasi yung kapatid ko galing sa Amerika, dinalaw ako for 1 week only and I felt na we needed to spend time together. Attorney Harry, very quickly lang, kamustahin lang din namin kayo, no? Yung asylum po ninyo, yung you seeking asylum, kamusta na po ang status? Alam namin matagal, pero yes, go ahead. Matagal po. 2 years po yan, nakabinbin pa rin po yan. Bagamat nagkaroon po ako ng hearing noong last month, no, which was a very lengthy hearing which lasted from 9 to 12. Panghuli na lang, Attorney Harry, kasi naman, pag magkukulang naman kami kung hindi namin tatanungin, kamusta ang inyong, o wala talaga kayong komunikasyon with Attorney Kaufman? Wala po. Nagulat ako dun sa mga manghang sinasabi niya kasi ang sinasabi naman niya, tinira niya yung aking proposal na iba namang aksyon outside of the ICC. So he himself confirmed na never ako naghimasok sa ICC. Pero as a loyal cabinet member or former cabinet member of Tatay Digong and as a supporter of Tatay Digong, hindi naman niya pwedeng ipagkait sa lahat ang alternatibong mga remedies outside dun sa kaso na hinahawakan niya. Pero dahil tinawagan niyang crazy scheme yung aking proposal na domestic legal action, yan po'y pag-amin na hindi ako naghihimasok sa kanila sa ICC. Bakit? Kasi ayoko rin masisi kung may mangyaring masama dyan sa ICC na yan, no? Yeah. At least malinaw na although initially I was supposed to be part of the team, nag-object sa akin ng prosecution for one reason or the other, hindi na tayo nagpumili. At syempre, dahil nga nag-asylum ako dito sa Netherlands, talaga namang 5 weeks ako na nanirahan dun sa refugee center, no, which would have affected any engagement na meron ako kay Presidente. Okay, alam ko OT na kami at OT na tayong lahat, pero kailangan ko itanong to dahil less than a month magsisimula na yung pre-trial kay dating Confirmation Pangulong of charges. Confirmation of charges dyan sa ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko na tatanungin yung kaso dahil syempre sila Attorney Kaufman na yan. Tatanungin ko lang si Attorney Roque or Attorney Harry kung yung paghahanda ng grupo, yung mga lagi nandiyan dyan, sa labas ng detention area, kung may mga activities kayo naka-line up for that event. Opo, marami po. Magsisimula yan sa 19. For the first time po, sa September 19, magkakaroon po kami ng rally sa Amsterdam. Yung Amsterdam po, meron dam, which is the city center. The last time na puno po yun ng mga Pilipino ay unit team. This is the first time na 100% Duterte ninanais namin mapuno yun sa 19. Kaya nga po dapat magkaisang lahat ng sumusuporta kay Tatay Digong, no? Pero in fairness po talaga, itong mga ayaw sa DDS, talagang hindi naman po talaga sumusuporta sa kahit anong DDS at maisog activity, no? I wish they would reconsider kasi crucial na po ito, nakatingin na buong mundo kay Tatay Digong at dapat ipakita ang suporta kay Tatay Digong. Pagkatapos po ng 19, pagkakamarcha po sa 20th sa The Hague, no? Sana po sumapi din ang lahat. At pagkatapos po niya, nandito po ako sa venue, no?
pakita ko po sa inyong venue. Ito po isang venue that can accommodate up to 1,000. Magkakaroon po ng panel discussion at whole day activity ang hindi bababa sa 1,000 mga Pilipino sa 21st naman. At pagkatapos po niyan, gabi-gabi po sa araw ng hearing, 23, 24, 25, 26, meron pong prayer vigil na gaganapin po sa ICC between 7 to 9. So tatapusin na po muna yung mga pagbibista bago mag-prayer vigil dahil sa totoo lang naman po yung taong bayan ang magagawa lang nila ay magdasal para kay Tatay Digong, no? And everything else depends on the legal team. Yeah, okay. Thank you for that update, Attorney Roque, para alam namin kung paano i-cover yan. Ha? So, thank you po, Attorney Harry Roque, for your time tonight dito sa STL. Thank you. Salamat you, attorney. Salamat po. Salamat po.